Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. check na araw mga health checkers. Ang
mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina ang oras
alas 9:10 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan niyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alinio. Oras na, dak-dak ka na, kumpulan na, magbanding na. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang mahal ng buong bayan at nationwide, worldwide. At ito po ay ang Showbiz Talk with Morley Alinio. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre pa, maya-maya ng konti hatid na namin kayo ng sariwang balita. Nangyayari ngayon sa awards night ng Eddies na ginagawa sa Resorts World. Naroon ang ating kaibigan na si Gorgie Rula, Original Vice Rodriguez, at siyempre pa si Terry Olea. Maya-maya ng konti ay susubukan nating tawagan ang tatlong hitado. Kaya naman, dito lang muna kayo, tutok muna kayo sa ating programang punong-puno, siksik-liglig ng mga kwentong showbiz. Sa tao. Aba, dyan lang kayo dahil kami po ang bahala sa inyong oras at sa inyong pakikipagtsikahan dito. Well, wait lang. May hinahanap lang ako. Wait lang. Nasaan siyang throwback siya? Ayan. Yes! Pinuntahang Prascon. At syempre, share namin ito sa inyo. Batiin ko muna ang aming nanay, si Mami Sherry Ramirez, at ang kanyang magandang anak. Syempre pa, Bati! Ang magandang si Joyce Ramirez, Darrelbert Aruira, sabi niya shout out kay Darrelbert ang mabait on the way from Brooks Points, Palawan. Kabati ng advance happy birthday kay Anna Limberba this July 6. Belated happy birthday kay SB member Nathan Ordinario Lacan. Julie Pangan, ang aming ate Julie Pangan, ang aming bat ng Gregorio Perfecto High School. Uy, ang Isabelo Elementary School magse-celebrate ng kanilang golden years. Saan kaya nila gagawin yan? Siyempre, babatiin na rin natin si
Mami Norma Karingal at ang pambansang nanay na si Nanay Linda Asonsa. Ay, 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 ay. Binabati natin si Vina. Vina Opa. Hello, Vina Opa. At syempre pa si Nadia Mustasa. Ayan, sayaw tayo. Batiin muna natin si Silvia Santillan Rodriguez and of course, ang ating mga kaibigan na si Betria Teoyaw, Dave Teoyaw, Nesty and Ana Cruzado. Nariyan din of course ang maganda at kaakit-akit nating kaibigan na napakayaman. Siyempre pa si Magnolia Lumba Fortuna. Ang mag-asawang Boyet Au. Nariyan din ang mag-asawang Kagawa Tess Dangla at Noel Dangla. Melanie Primbarit. Ay, eto, chika, kwentuhan tayong umaati ka, bo! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibi. O nga pala ha, napapanood nyo kami sa Signal Channel 18, Sky Cable, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, People Ka-TV System, PPZ Cable Network, KP Cable TV, Madera Cable TV. At ang aming text line, pwede kayong tumawag, komento. Tumawag kayo sa 0919-282-6485. Ayan, maya ha. At binabati natin Willie Ligaspi Garcia, ang classmate ko naman sa Gregorio Perfecto High School. Well, sa mga taga Isabelo, masayang reunion ang inyong iniisip. Yung ginagawa. Yan. Kita kayo. Kita kayo. Hindi ako makaka-attend po talaga. Kaya kita na lang kayo. Ikot-ikot, sabay-sabay. Marami na naman may imbierno ko yung mga kaibigan ko dyan sa Iris, sa Isabelo Elementary School. Marami akong mga kaibigan dyan. Dito sila Sylvia, si Magnolia, si Dina yata, sa Belo. Mga ma-imbier na yan. Pag-chichismisan nila ako. Sabihin, alam ko na yan, chichismis nila. Uy, si Molly, hindi sasali. Hindi sasama, nag-announce sa radyo. Ay, nako. Ni Willie Ligaspi Garcia, good evening classmate, ingat lagi. Gusto kay Got My Time Laksan ng Luwalhati, Tondo, Maynila. Ang guwapo nito nung kabataan niya. O siya, eto na, magtsikahan, magkwentuhan na po tayo ng dere-derecho. Eto. Oras na, dak na, kumpulan na, magbanding Si na. Andoy the Great. Sabi niya, magandang gabi, Morley Alinya. Chismisa na, narinig mo na ba? Well, kamakailan nga ay nagtungo ako sa isang presscon. Bigil sa tao. Nagpunta ako sa presscon ng Viva Max. Sipilyo o pagligo. Viva Max Original. Ay napipigil ang pagsubo. Na kung saan ay pinuntahan natin nga ang presscon. Natural lang yan. Ng bagong tukso 2. Ayan. Pumasok ba RHTV? Nakapasok ba? Chismis. Andyan kasi ako dyan. Kung nais mong makiride sa akin.
Bagong Tukso 2, ayan, na kung saan ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makausap si Angel Castro. Alright! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, si Angel Castro ay anak, bakit ganyan ang kuha ko? Magbanding na. Kuha ko ba yan? Arambulan na. Chismis Si Angel Castro ay anak ni na Raven Villanueva at Diego Castro na nagkaroon ng problema sa mata. Ayun. Napaka-sexy, napakaganda. Pero pansin sa press con ng Bagong Tukso na medyo iniiwas niyang ipakita sa mga tao o publiko o press sa tao. ang kanyang mata. Itanong sa kanya ito ng ating kaibigang si Aster Amoyo. Panoorin natin ang ating pakikipag-usap kay Angel Castro. Go, go, go. Yung view. And then, nakatulog po ako one time. Pagkagising ko, sobrang hapdi naman ako. Ano po, as in burning pain. It's really, really painful. So, bale, I went to the eye doctor. Nagpasundo ba ako sa friend ko. Iyak ako ng iyak talaga ang sakit. Tapos, in-x-ray po yung eye ko. Yung scratch po is nasa pupil lang pa, ganun na po. Tapos hinigyan po nila ng steroids yung eyes ko. Actually, pwede naman po siyang agapan kasi wala lang po talagang time yun. Tsaka kailangan ko papabain yung uric acid ko. So, how were you nung nangyari? Were you like pretty scared or hindi mo una inisip napaka-seryoso? Alam mo yung infection na or irritation? I was scared, painful. Some days, okay yung mata ko. Some days, pabalik siya. Especially in the morning when you wake up. So, parang yung feeling is like, nasusunod yung mata ko. Ganun po. So, muntik na ako magulat talaga. May mga days na okay. Sabi ko, ay, okay, tapos na. Pero hanggang ngayon po, may mga days na nagising ako ng sobrang hapdi po ng mata ko. Oh, I'm so sorry. When did this happen? I think I was in Sparkle. Medyo matagal na rin. Oo, matagal. Pero on-off po yung ano ng mata ko. Thank you for sharing, Angel. Thank you. At etong si Angel ay mula nga sa Sparkle ng GMA, pero she is not contented sa kung ano man yung nangyari sa kanyang career, kaya naisipan niyang lumipat ito sa Viva. Sa Viva ay walang patumanggang magpa-sexy siya. Sabi niya, nasa tamang edad naman siya at liberated woman siya, kaya okay lang sa kanya kung ano man ang ginagawa niya. Well, actually, dito sa pelikulang Bagong Tukso na ipalalabas sa July 14, ayan sa BMX Original, ay sinabi ni Angel na talagang wala siyang pakialam kung may nakakakita, kung may nakakapanood ng kanyang paghubot-hubad. Yes, hubot-hubad. Hindi natakot si Angel na ipakita ang kanyang kaloob-looban, ang kanyang buong katawan, ang kanyang bubchi na mirasol, ang kanyang likuran, at ang maging ang kanyang harapan. Ayon kay Angel, wala naman daw dahilan para ikahiya niya ang kanyang katawan, una't higit sa lahat ay pinaghirapan niya ito. Hindi itinatanggi ni Angel na mayroong enhancement na naganap sa kanyang katawan, pero hindi niya natinukoy kung ano sa part ng kanyang katawan ang mayroong salamat po, doktor. Well, base naman dito sa naturang aktres na to na sinabi niya na nandito na raw siya sa pagpapasexy, bakit hindi niya gawin ang dapat gawin? Actually, mataas daw ang acid at uric nga nitong dalaga na ito, kung kaya't naantala ang pag-oopera rin sa kanyang mata. Ang problema lang talaga sa kanya ay ang kanyang mata, pero ang kanyang sexy, grabe talaga. Ang lakas ng dating ni Angel Castro sa publiko, particularly ng kanyang kung paano siyang magsalita, sumagot sa mga interview. Kaya walang duda na mapapag-usapan siya. At ayon sa naturang aktres, batuhin man siya ng mga buzzers kaugnay ng kanyang mata, wala raw siyang magagawa ron. Dahil una't sigit sa lahat, hindi niya iyon ginusto. Iyon ay nangyari.
at nagbabalak siya na magpahinga muna ng kung ilang buwan at ipapaayos niya ang kanyang mata para sa ganon sa kanyang pagbabalik ay maganda na. Well, sa naturang bagong tukso to ng BMX Original ay kasama niya doon sa pelikulang ito si Shannon Dizon, Akira Takamura, Shalani De Vera. Ayan, na mapapanood sa July 14 sa BMX. Ay! Oras na. Hello sa mabait kong kaibigang si Angie Allen. Hello, Angie Allen. I miss you so much, my friend. Sana, chismisan na. Narinig mo na ba ang kwento? Narinig niyo na ba ang kwento? Mga katagang pumipigil sa tao. Kamakailan din, sa mga nagabisi, ay nagpunta naman ako sa birthday concert Pagkainan ay napipigil ang bo. Gawain yan ng adik sa chismis. Isha Ponte, isang mahusay na Chismis. songwriter, singer. Adik sa chismis. Pakitaan ay nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan. Taas ang kamay at iwagayway. Taas ang kamay at iwagayway. Actually, napuno ang venue sa concert nitong si Isha Ponte. 3, 4, 5, 6, 7. Sa Viva Cafe. Ayan, meron po tayo uli niyan, RHTV. Pula na, magbanding na. Oras na, rambulan na. Chismis Marami na. ang awitin nitong si Isha Ponte. Ayan. Na, kung At ang pula ilan na. sa mga awiting kinumpose Oras na, rambulan na. ginawa Chismis na. ng naturang Chismis aktres. na. Ilan sa mga Narinig mo na ba ang ay kwento? ang numero, bakas, Kung bago darating, mga hinga, tagang mismo, pigil sa adika, tao. reverse cut, gulong, warm, at kabanata. Sa pagsipilyo Marami ko ang nakapansin sa husay o galing kung paano kumanta ang naturang dalaga. ang gawain niya. Si Isha Adik sa chismis. ay anak ng Turalay niya. businessman. Pag-adik sa chismis. Hindi siya ordinaryong bata na masasabi mong sumali sa mga sa mga contest. Tapos yung perang napanalunan ay binili ng bigas at ulam. Hindi siya ganon. Kumbaga si Isha po ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Siya po ay masasabi nating napakaswerteng bata sa pagkakaroon ng mga magulang. Saan ay full support talaga ang kanyang ina at ama sa naganap na birthday concert niya. Well, pakinggan natin ang awiting kabanata ni Isha Ponte. Wala na pala. Galing sa sakit siya, pero... Yes, pero kaya pa rin. May plema nga lang. Yun ang aming kuha sa nasabing birthday concert ni Isha Ponte. Mayroon po kaming interview na ginawa dyan backstage. Bukas po, iparirinig namin sa inyo ang aming kwentuhan. Samantala, tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan.
Sabi ni Darrell Vert Almira, Sheridan. Magbanding na. Si Mux June is what? Chismisa na, chismisa na. Narinig mo na ba ang bagong bago? Mga katagang pumipigil sa tao. Sa mga gawaing bahay, sa pagsipilyo o pagligo, at sa hapagkainan. Tuloy-tuloy ang tsikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Ayan, Tita Morley, ang lakas po ng music, di po kayo marinig. Ayan, hinaan natin. Hinaan natin, ayan, ayan. Ay, boses ko pala yun na hinaan ko. Yan! Nang-adik sa chismis. Mga adik sa chismis, mga adik sa chismis, halika kayo. Sabi ni JM Dato, awesome, Tita Morley. Isa, dalawa, tatlo. Tuloy-tuloy naman. Ato pa. Speaking of saya-sayahan. Ang dami naging masaya mga kachika. Lalo na ang mga kabataan. Ako mga kachika. Paano kasi pumunta kami sa MediaCon ng Love You Lots. Ang daming tao rito sa MediaCon ng Love You Lots ni Bea Binene at Wilbert Rose. Wilbert Ross. Well, sa totoo lang, kami po ay nagulat talaga dahil alam naman natin si Bea Binene na una nang nag-artista iyan. Pero sakay pa rin siya ng mga bagets. Ng mga Gen Z. Ang dami niya mga fans na Gen Z. Parang feeling ko nga hindi tumanda si Bea Binene. At si Wilbert Ross naman, nakilig sa kanya ang mga kababaihan. Halos mapuno talaga. Ang Robinson Malate. Robinson Malate Atrium. Andiyan kami, kasama namin ang iba pang mga reporters kung saan na nakatutuwa. Binigyan kami ng basket. Tapos mga fans pala nitong si Bea Binene, may inihanda silang mga gulay, chichirya, at kung ano-ano pa. Tapos doon mamamalengke yung mga reporter. Kaya yung mga reporter, may makamatis, merong paampalaya, basta mga kagulayan, tsaka yung mga chichirya. Nakatutuwa talaga. And then after that, ayan na, kantahan. Tapos, question and answer. Diyan tumantuwa yung mga yung mga reporters, of course, at yung mga tao talaga na hindi ko mga sukat akala na ganyan talaga. Karami yung mga tao. Ayan. Pakinggan natin ang ambience ng itong MediaCon ng pelikulang Love You Lots. Pakinggan natin. Thank you very much. Of course, our friends from the press and media na nandito, maraming salamat po for making time. And welcome po sa Love You Lots. I want to take this opportunity lang po before we start to say thank you, of course, to Viva One for giving us the opportunity to be part of the series, to Studio Viva, to our Viva family, and of course, to all the family, to all our family who made really extra effort to make the MediaCon today extra special with lots of love. Sa lahat po ng mga fans na nagtulong-tulong para mas mapasaya at para mas maging grand ang MediaCon na to, maraming salamat. Sa lahat ng mga fans din po na nagpunta, maraming salamat. And yun, welcome po sa Love You Lots. There we go, welcome sa Love You Lots. Bea, can you imagine the number of people na kasama natin? At yung mga boots, sabi ko gusto ko i-try yung mga boots maya. May mga tao daw dyan, tsaka mga malingkit. May community market na, may community
pantry, may pagulay. Ayun, nakikita ko, yung mga friends natin from the media, I think they all liked it. Nagustuhan nga. So, hopefully, nagustuhan niyo po. Yung munting handog ng fans namin, ng aming family po, para po sa inyo. There we go. Ganun yung kamahal ng mga taong ito, di ba? All for Will Dea. Yes! Pero naman bago tayo patuloy, guys, why not mag-crowd shot muna tayo? Pero sa direct muna. Moment mo to direct. Oh, ayan. Ang ilan sa mga bahagi ng MediaCon na nangyari nga dyan sa Robinson Malate. Oh, di ba? Ang bongga. Kinikilig talaga yung mga fans sa mga titigan ni Wilbert at nitong si Bea Binene. Bilib talaga ako kay Bea Binene. Nauna na itong nag-artista bilang bagets. Hanggang ngayon, bagets pa rin siya. Sana all. Diba, Mon Samson, Manila Bulletin? Diba? Tuloy-tuloy yan, chikahan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Ito na, go na tayo sa ating nakakawindang na. Ang dami kasi mga kaibigan natin nag-re-request. Bakit daw sa Dos por Dos ay nagba-blind item ako? Ayan. Bakit daw dito sa programa natin, ay hindi daw ako nagba-blind item? Sige, halika. Mga balitang pinag-uusapan pero hindi pwedeng ichika. Kadedma-dedma. Kainis! Sino ba siya talaga? Yes! Kekembot natin to. Actually, naikwento ko ito sa Dos por Dos. Pero sa dami ng mga nag-text sa akin, sino raw ba talaga to? Hindi daw nila makuha. Kaya heto. Sino ito? Ayan. Sino ito ha? Ayan. Lagyan mo nga ng eksena, RHTV. Oh, diba? Ayan ha. Blue ang suit niya dyan ha. Ayan ha. Ayan. Sino yan? Isang kilalang actor-komedyante na meron din mga madalas na show sa mga comedy bar. Nanalo ko ng kung ilang milyong pesos. Itong si komedyanteng aktor, kasi ang pagiging kuripot nito, not kuripot, maimpok. Ayaw niyang gumastos na ang pera niya ay napupunta lang kung saan-saan. Ipon siya ng ipon. At one time, may isa siyang kaibigan na nagbenta sa kanya ng isang mamahaling alahas. Naniwala naman siya, mga alahas to, naniwala naman siya na totoong diamante at totoong gold yung kanyang biniling alahas. Tinago-tago niya to kung ilang taon dahil feeling niya ay ito ay kanyang malaking savings, parang gano'n, malaking kayamanan. Ginagamit niya lang ito kapag special na okasyon. Pero ingat na ingat talaga siya. Kapag may importansya, doon siya nakapokus sa kanyang alahas dahil milyones ang halaga. Doon halos napunta yung kanyang kinita. Di ba, Mami Sherry Ramirez? Na nanonood sa akin. Sabi niya, magandang aura mo, sabi sa akin ng Nanay Sherry. Ayan, oh. Okay. Drive me crazy. We play this is time. All the ladies say just call the crowd. They drive me crazy. Last time, naikwento niya ito sa isang kaibigan na alahera talaga. So, pinakita si Alas. Ay,
halos magkanda iyak itong si komedyanteng aktor. Dahil yung iniingat-ingatan niyang alahas ay fake pala. Fakinis. Hindi totoong diamante, hindi totoong diamond, hindi totoong gold. Kaya gano'n na lang ang panlulumo ni komedyanteng aktor dahil yung iniingatan niyang alahas ay isa palang fake. Aktor, ang aktor na na-fake Talaga? ay si actor. Yun na. Ay si actor. Oras na, dak ka na, kumpulan na, magbanding na. Sabi ni Mon Samson, Manila Bulletin. Hello. Sana, narinig mo na ba ang Sabi ni kwento? Andoy the Great. Oh, tukso, layuan mo Mga ako. katagang pumipigil sa Ay si tao. actor Angelita Gonzalez. Mga gawaing bahay sa pagsipilyo o pagligo at sa hapagkainan ay Batiin napipigil. muna natin itong nandito sa ating Binabati natin si Elsa Bohol Balenya. Ito, napakasipag nito. Alam mo si Elsa Balenya, pinatikim ako ng kamoting, parang ano bang tawag doon? Gabi. At mayroong nyug na ginataan. Ang sarap-sarap. Kung nais mong Thank makiray you so much doon, Elsa Bohol Balenya. Hello, Angelitas Gonzalez. Sabi Sabi ni Angelita Gonzalez, at napagsasin alas, yun pala, si Ronia lang. Wala rin po rin akong alam sa, honestly po, wala rin po akong alam sa mga alas. Ako po mapipake ako sa totoo lang. Mapipake din talaga ako. Hindi ako marunong tumingin ng gold. May silver nga, hindi ako marunong tumingin, totoo po yun. Yung may suit akong gold, may binigay sa akin ng isang kaibigan. Sabi ng kaibigan ko, gold yan suit mo. Hindi ko alam. Kasi binigay niya, gold to. May nagbigay kasi isang kaibigan. Gold ba yan? Kasi sabi ng kaibigan ko, sabi gold nga. Totoo naman, hindi naman po ako nag-aalas. Ayan po, tignan ninyo. Nasa bahay lang. Ay, nako. Ang aktor na naging biktima ng pandaraya. Naku po. Yun na po. Commercial break muna. I have zip. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si... Ikahan tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Ang programa ninyong tinututukan. Well, sa totoo lang, marami nang nag-aabang kung sino talaga ang mananalo rito sa 9th Eddies Entertainment Editor Choice Award na ngayong July 5 na ginagawa sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resort, Pasay City. Ito ay hosted by Pops Fernandez and Kim Atienza. The star-studded event honored the best in the Philippine cinema at sa mga special awarding recognizing box office and industry achievement. Ohoy! Movie Icon Award. Ayan na, ang Movie Icon Award ay ibibigay kay John Arcia, Edgar Derek, Bobot Mortiz, Rio Locsin, and Janice de Belen. Isa V. Red Award. Si Isa Red, na-miss ko tuloy bigla. Ito yung reporter na pagkatare-tare pero pagkatali-talino. Ay ibinigay kay Donnie Pangilinan and of course corporate leader Shai Cabal Revilla. Ang
Joe Quirino Award, director and songwriter, ay ibinigay naman kay Joventan. Si Joventan po, kasama ko dati yan nung ako po ay nagsusulat pa po sa comics. Under, sa may, mga tapusan, wakasan, love story, ayan, kina Casey Cordero, kina RG Gaspar. Writer ako noon ng movie star ni Lourdes Carino, pero nagsusulat din po ako sa comics noon. Oo. Ang pagsusulat sa comics nun, iguhit si ganito, si Iska na bumibili ng ganito, ganyan. Tapos next, si Iska ay natapon ang biniling suka, basag ang bote. Mga ganun po dati ginagawa ko po yan. Nagsisimula pa lang akong magsulat nun. Si Joventan talagang umangat siya bilang isang bilang isang director. Ayan. At syempre pa, ang binigay kay Joventan ang Joe Quirino Award. Si Manny Pichel Award, television reporter. Uy, congratulations kay Lars Santiago. Kumari ko yan si Lars Santiago matagal naging kami. Mga siguro 30 plus na kaming, 30 years na kaming magkumari nitong si Lars Santiago. At GMA po siya. Ayan, at syempre pa, ang box office heroes. Ayan, ako, box office heroes ay ibinigay naman kay Vice Ganda, Marisol Soriano, Richard Gutierrez, Kim Chu, and Paulo Avellino. Well, sino kaya ang mananalo? Kasi tinatawagan natin si Gorgie ngayon. Nasa gitna daw siya ng show. Ayan. Pukan ngayon, best actor, best actress na siguro. Pagka ganun kasi nga ang sitwasyon, medyo mahirap ng tawagan dahil nasa gitna siya ng maraming tao o maraming mga fans, mga kaibigan. Well, sino kaya ang nanalo na? Pero for sure, magchikang showbiz muna tayo habang inaantay natin na makaluwag-luwag. Dati nang maluwag si Gorgie Rula. Yan. Tatawagan natin siya mamaya. At maging si Ogie Narvaez Rodriguez. Nahihirapan din tayong tumawag sa kanila. Siguro nga, ito yung oras kasi na ina-announce ang Best Actress, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress. Ito po kasi pag tinatawag na po yan, pukpukan na po yan. I-share ko lang po sa inyo dahil ako po ay nagba-backpack o ako po ay kumukuha ng mga ganyang event. Nagko-cover po kami. Kapag ang tinatawag na po, nagsimula na po ang tawagan po, Best Child Actor, Best Child Actress. Ayan na po. Yan na yung pukpukan talaga. Yung mga reporters, cameraman, tutukan talaga. Bakbakan talaga. Ngayon, pagkatapos may i-announce kung sino yung actor at actress, yung mga reporters, yung mga cameraman, ito na yung pinaka-highlights. Bakbakan talaga, nagpipili talagang makakit sa stage para ma-interview yung mga winners. Ganyan po ang sitwasyon namin. Kaya pagalingan pa talaga ng mga cameraman at pagalingan talaga ng mga reporters o SP. Kailangan ang SP magaling, mabilis. Saan pupwesto at yung cameraman at alam ng cameraman kung saan siya pupwesto. Agawan po iyan ng ganda ng kuha, ng anggulo. Yan po ang laban. Yung akala po nyo, napapanood niyang simple lang. Hindi po. Ang hirap po yan sa parte ng mga segment producer at cameraman. Bakbakan po yan. Diyan po nagaganap yung girian na minsan nauuwi pa sa suntukan ng mga cameraman. Tapos kami mga reporter naman, sasabihin naman bawat isa, yung cameraman mo, yung ano mo. Gano'n lang, angalan. Dito ka, chuchu. Yun po yan. Kaya itong mga oras na to, tinawagan natin si Gorgie, si Ogie, o maging si Jerry, tatry natin. Baka mahirapan tayo. Pero sana, makuha natin kung sino ang latest na winner. Sabi ni Maricris Pascual Esquilla, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagmagandang gabi siya. Parang hindi laitera. Si Maricris Pascual Esquilla. At
saka si Alma Gomez rin. Nuka ng pagiging laitera. Pwede ko nga yung kasuhan, kakasuhan ko na yan. Aping-api rin po ako sa kanila. Hoy! Hoy! Tita Becky Villanueva Tazuka! Ato na, pag-usapan na natin yung mga maiinit na chikang showbiz. Oras na, dakdakan na, kumpulan Oras na, daktakan na, chismisan na. Well, doon sa mga naglalabasan nga na ang issue nga ay magkamukha daw si Bibi Gandang Hari at Bianca at itong si Bianca Manalo. Marami ang nagsabi. bigil sa May tao. chika na dumating sa akin. Hindi daw nagustuhan daw talaga ni Bianca Manalo na maging kamukha si Rustom Padilla o Bibi Gandang Hari. Naku, nagustuhan. Kasi daw, noon daw na maghiwalay si Carmina at si Bibi Gandang Hari o Rustom Padilla, magkamukha yung dalawa. Although magkahawig pa rin ngayon, pero palayo na raw ng palayo dahil maganda ng hindi hamak talaga si Carmina. Kumbaga na-sustain ni Carmina yung ganda niya. Ito naman si Bibi Gandang Hari. Kumbaga yung ganda niya, blooming. Nagsisimula. Nagsisimula. Parang sinasabi ng mga tao na ngayon daw, higit na magkamukha si Bianca Manalo at itong si Soren at itong si Rustom Padilla o Bibi Gandang Hari. Hindi daw nagustuhan ng both party. Hindi feel ni Bibi na kamukha niya si Bianca at lalong hindi rin feel ni Bianca na kamukha si Bibi. Kayo, tanong ko, sa palagay nyo, base sa pictures na napapanood nyo, sino mas maganda? Si Bibi o si Bianca? Isama na natin si Carmina. Sino sa kanila? Beautiful. Nananig sa chismis. Ay! Pag-anig sa chismis, gawain yan. Sabi ni Angelita Gonzalez, Kung nais mong daw ng baso yun. Oo. Wala akong alam sa mga alahas. Ako po mabibenta na ako ng diamante, ng gold kasi wala akong ala. Ang alam ko lang po mga ganyan, mga ano na accessories lang. Nabibili lang sa Divisoria. Oy! Nako, eto na kwentong Vice Ganda at Vic Soto tayo. Uy, tuloy na pala ang pelikulang pagsasamahan ni Vic Soto at itong si Vice Ganda sa darating na Metro Manila Film Festival. Kaya naman, marami ang na-excite. O, diba? Kung dati-rati magkalaban sila sa mga pelikula, at this time magkasama na. Kaya tiyak naman, nakikita ng bonggang-bongga ang pelikulang itong pagsasamahan nila. Diba, Darby Benito Diaz? Kumusta na si Tess? Sa Japan nagtatrabaho. Si Darby Benito Diaz at si Tess Diaz po ay magkapatid. Si Darby po ay nasa Malaysia. Tama ba ako, Darby? At si Tess naman ay nasa Japan. Naging kaibigan ko si Tess. Sa tao. Dahil nagkita kami sa sa Japan Airlines. Ayan. Hindi ako marunong gumawa ng At sa hapagkainan ay napipigil ang pagsumbo. Basta alam niya yun. Alam na niya yun, no? Natural lang yan. Anyway. Chismis. Gawain yan. Yun na nga. Kaya naman, marami ang matutuwa na si Vice Ganda at Vic Soto ay magsasama sa isang pelikula. Pero mas marami ang natuwa kay Bimbi. Alam ba ninyo na ang unang sweldo pala ni Bimbi ay ibinigay niya o inilibre niya ang kanyang ina na si Chris Aquino. 3, 4,
Napakapalad ni Chris Aquino kay Bibi. Magkasakit siya, hindi sa inimuanan. Inaalagaan siya ang nag-care. Yung unang sweldo, ibinigay naman kay Chris o ilibre si Chris. Bakit hindi kailangan ni Chris ang pera? Merong anak na nagmamahal sa kanya, sana o lahat ng anak nagmamahal sa magulang. Ay, wala na po tayong oras. Gusto ko po sana magchika, pero wala na po talaga tayong oras. Magpapaalam na po tayo, pero pansamantala, magdasal muna po tayo, ha? Dasal lang muna tayo. Okay? Panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katuwiran. Kahilingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya. Ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kapagkasagalaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi pinahiya. Tandaan po natin, sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. Ang bawat masasakit na salita at pananakit physically na ginagawa natin sa ating ina at ama ay naghahatid sa kanila sa kamatayan. Huwag natin hayaang mawala ang ating mga magulang dahil hindi sila mga susi na meron pong duplicate. At sa mga kabataang babae naman po na nagdadalang tao na may problema sa kanilang pagbubuntis, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalagyan o pina-abort, hindi pinaanod sa kanal, hindi tinatapon sa basuran dahil yan ang dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.